Muslim na yun, Muslim country. So, ibig sabihin, nakikita mo lang yung mga tao doon pag gabi, pag yung mga binabible study namin. Isa rin po ako nagdi-disciple sa Saudi Arabia. For 47 kilometers, binabiyahe ko po yan. Maghahayag lang ng salita ng Diyos. Binabiyahe rin po namin, pag fully book po nga ako fully book po ako. Talagang naninilbihan po ako sa Panginoon Diyos. Tapos, in Sunday, nagbibiyahe po ako for 37 kilometers. Binabiyahe ko po ito para may hayag ko lang po yung salita ng Diyos. Tapos nagbibiyahe po ako ng 15 kilometers, 20 kilometers, maghahatid, magsusundo pa po ako ng mga kapatid na sila yung maghahayag ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Mama gabi-gabi ka na lang umuwi, ganito, ganyan. Kasi naniniwala ako at nananampalataya ko na iniingatan ako ng Diyos. Kasi bago ako lumabas ng bahay, nananalangin na ako, naingatan ako ng Diyos. So mga kapatid, ini-encourage ko po ng bawat isa sa inyo na maging ilaw po kayo. Amen. Kung kayo yung naging ilaw, sabi ko sa inyo, God bless you so much. Right. Yun po ang masasabi ko sa inyo. Kasi marami po talaga dito sa Pilipinas, no? Na hindi po natin lubos sa kalain, na napaka-powerful po nila. Pero ako po yung nananalig na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kanila. That's right. Amen. So sa 2 Corinthians 5:17, kung alam niyo po yun, di ba? Kung ako'y dati ay luma na, ako ay bago na sa Panginoon Diyos. So, yung rin po, yung Romans 10:13, God saved me. So, I accept God. Then, yung Galatians 5:21 and 22, kung alam nyo po yun. Alam nyo po yun, yung dapat na maging ugali po natin. Na yung espiritu, tapos yung pangungulo niya, yung mga natin sa buhay, yung mga ugali po natin. Hindi ko na po babasahin, mahaba po. Binigyan lang po ni Pastor Tony ng 15 minutes. So, ito po ay naihayag ko lang po kung paano ako binago ng Panginoong Diyos. Amen. At lagi ko pong pinapasalamat sa 1 Thessalonians 5:18 na lahat po ng pasasalamat ko ay nagmumula sa Diyos. Dahil lahat po ito ay nanggagaling po sa Kanya. Kung binigyan man ako ng gift, nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi po sa tao. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa tao dahil alam ko na siya ay ginamit din ng Diyos. No? Alam nyo, 1 week ko pa lang po dito mga kapatid, ang dami na pong pagsubok sa aking buhay. Grabe. Mga pinsan ko, mga barkada ko. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po ako nagpainom. Sila po ang umiinom. Pero ako hindi po ako minom. Sabi ko, pagkain lang sa akin. Bubusugin ko kayo sa physical. Sabi ko, pero yung spiritual, kahit anong gawin ko po yung spiritual na sasabihin ko sa kanila, no? Talagang marami sila, mag-isa ko lang. But kasama ko ang Panginoon Diyos. Pero alam nyo kung bakit? Pumapasok doon yung Holy Spirit sa akin. Na sila mismo ang nagsasabi sa akin. Na alam mo, sabi niya, ang laki ng pinagbago mo. Sabi niya, talagang pastor ka na, sabi sa akin. So, I'm happy because I am a pastor. At least pinapakita ko sa kanila na ilaw ako sa kanila. Sabi nila sa akin, sayang. Sabi, bakit ka kasi naging pastor pa? Sabi niya. Bakit daw hindi ako makisali sa kanila sa enjoyment nila? Sabi pa ng isang barkada ko, kung magpatayo ka ng isang simbahan, ako magpapatayo ako ng isang bar. Sabi niya, tignan natin kung sino ang mga papasok. Sabi niya. Kita niyo yung mga yun, yung mga challenge na gano'n, yun yung mga pagsubok. So, bakit pa nila sasabihin yun? Kasi nandun sila lukob sila sa sanlibutan. Pero ako, pinapakita ko sa kanila na ilaw ako sa kanila. So, ibig sabihin, hindi na talaga umiinom. Sabi nga nila, KJ daw ako killjoy daw ako. So, kita nyo, no? So, ibig sabihin, bakit nila sasabihin yun? Nandun pa nga babae, katabi ko Sabi nga, sayang daw, ang gwapo-gwapo ko. Huwag na daw ako magpare. Sabi nga, kasi pwede pa naman hap-hap lang siguro. Sabi, 50-50. Pwede pa kaya? Sabi. Kasi yung dati, pinupuntahan ko noon na bar, na nabarkada ko, nagpatayo siya ng isang bar. So, nakita niya ako. So, sabi ko, pag ginawa nga ako ng babae, sabi ko, wala, it's normal. Basta wag po tayo na tumingin ng pagnanasa. Dahil once na ikaw ay nagtumingin ng pagnanasa, ay kasalanan po yun. Kasi bago po ako pumasok doon, nanalangin ako, sabi nga ng Panginoon Diyos, manalangin ka nang hindi ka matukso. So, ibig sabihin, nanalangin ako nang hindi ako matukso sa kanila. So, ibig sabihin, pinakita ko sa kanila yung love. Hindi ko pinakita na naging suplado ako
hindi ko pinakita sa kanila na yung ugali ko ay ano ba kayo, mga ganun, hindi. Nakising-ayon po ako sa kanila, nakipagkwentuhan, pero hindi po ako nakipagkwentuhan ng mga murang-mura-mura dyan. Kasi isa rin po na nagpabago sa akin ang pagmumura. Minsan po hindi po ako nagmumura. Pag ako po'y nakakarinig ng mga pagmumura, nabibingi po ako. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi po, alam niyo po ang ating bunganga, yan po yung pinakamalakas na kahit na konting apoy lang ay pinapaliyab niya ng buong mundo. Kasi ang ating mouth, ingatan po natin dahil dito po tayo nananalangin, dito po tayo naghahayag ng salita ng Diyos, dito po tayo nag-worship sa ating lips. Kasi tinuro ko na rin po ito sa Bible study. So ingatan po natin ang ating lips. Paano pag magpasalamat nga tayo sa Diyos dahil buo po tayo, no? Kumpleto po tayo. Basta masasabi ko po sa mga kapatid, magpatuloy po tayo. More faith. More faith. Tapos manalangin po. Wag niyo pong kalimutan na manalangin. Dahil through prayers, dito po natin makikita na ang Panginoon Diyos ay nasa ating buhay. Isipin po natin yan. So, I thanks God. Ako po'y nananampalataya sa Diyos at nananalig ng bawat isa sa atin ay i-bless niya ngayong araw na ito. So, tayo po'y makinig sa salita ng Diyos, accept what we have, tanggapin po natin kung ano tayo, kung sino po tayo. Subay, tingnan po natin ang ating sarili, kung sino po tayo sa Panginoon Diyos. Dahil, pinaplano pa lang po natin, alam na ng Diyos kung sino tayo. So, yun po. Thank you. At thank you kay Pastor Tony. So, Matthew 15, 14, 16. Maging ilaw po tayo.